mga kabi, isa namang napakagandang morning po sa ating lahat. And for today's video is update this year sa 2024 ng ating mga alaga. At meron na naman tayong bagong breed ng bantam. Actually matagal ko na itong gustong magkaroon eh. Ngayon lang talagang taon na nagkaroon tayo. And nakuha natin ito sa ating mga group member ng ating club. And of course, papakita ko rin sa inyo ano pa yung mga nadagdag ng mga alaga andun sa bahay, sa mini coop natin. At least naman na ma-update tayo kasi yung ating mga vlog is medyo pabalik-balik na lang. But of course, thank you po sa lahat-lahat and stay tuned mga kahabi. Hello mga kahabi. Syempre, bago ang lahat, bago ko ipakita sa inyo yung ating mga bagong mga alaga na nadagdag sa ating mini coop, syempre dating gawi, papakita ko muna sa inyo yung ating mga dati pang mga alaga. Ayan, mas maganda talaga mga kahabi na yung ating mga alaga ay naka free range paminsan-minsan or once a day or once a week. Kagaya ko is once a week ko lang sila napapalabas. And of course, sa mga ganitong araw, dito ko lang nagagawa ang lahat-lahat. Especially sa pagpapaligo, pag-free range. And isa din kasi itong beneficial para sa kanila para maging active yung kanilang katawan, maging okay yung kanilang blood circulations. And of course, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit nagiging nagiging masaya tayo kasi nga hilig natin and nakikita natin sila araw-araw. Hindi ko naman sila araw-araw nakikita. Nakakapag-ano lang talaga, nakakagaan ng loob na makita yung ating mga alaga na naka free range na di ko lang alam kung paano ko explain kasi nga yun ang nararamdaman ko towards my pets. And ayan, malalaki na sila, matured na. Actually yung iba dyan hindi pa sila tawag nito, may term dyan yung kung breeder na ba talaga sila or hindi, kasi nga wala pa sila napapatunayan kasi nga yung ating mga breeder na mga hens is limited lang. Sa katunayan ngayon is 3 lang sila. The rest puro na mga lalaki. But of course, mga matured na yung mga cocks and cockerels natin. Mga matured na yan. Cocks pala, hindi na sila cockerels. Kasi medyo may edad na. Mga matured na yan sila, ready to breed na din. Pero sa ngayon, wala pa silang napapatunayan na matawag nating breeders sila. Kasi nga, wala sila mga kapareha. And magkakapatid din sila lahat. So, ayan, habang sila naglalakad-lakad dyan sa ating range area, nakakalanghap din sila ng sariwang hangin and na-exercise yung kanilang katawan para yung blood circulation nila is maging okay. Hindi kasi pwedeng dyan lang sila palagi sa kanilang mga kulungan. And sa katunayan ngayon, yung ating mga alaga is maabot na lamang sila sa konti na lang. Siguro mga more than 10. More than 10 sila. Hindi ko lang maano yung exact na bilang kasi hindi ko sila nabilang. Although memorize ko naman sila, pero parang matatagalan tayo. And ayan nga, mga matured na sila and lugon pa din, hindi pa rin fully developed. Pati yung ating alpha male. Kasi yung alpha female natin is ngayon sa bagong taon meron silang 2 sisiu na isang kakarel at isang pulet, yung mga sisiyo na magiging sisiyo natin this year. And yung ating standard bantam is sa kasamang palad iisa lang talaga yung nabuo. But I'm so happy kasi nga dadagdagan na naman sila. And of course, this year is magkakaroon na naman tayo ng mga panibagong mga fancy chickens maliban sa ating mga Japanese bantam and yung ating mga standard bantam na nandyan sa ating mini coop. Kitang-kita nyo naman mga kahabi, diba, sa malayo. Ayan sila. Hindi naman sila nag-aaway kasi nga
best advice talaga kung gusto nating makita silang naka free range ng sama-sama, mas mainam na pag bata pa sila is magkakasama na sila at nagkakakitaan para maiwasan yung pag-aaway, kasi nga alam naman natin na highly territorial yung ating mga alaga. Even sa mga native, mga panabong, lahat ng klase ng manok is very territorial, lalo na yung ating mga cocks. Even though sa mga hens din, pag nagkakasama-sama sila, lalo na't hindi sila magkakakilala, much better na habang bata pa is nagkakasama sila, or kung kukulong man natin is mas mainam na nagkakakitaan pa rin sila. Maaaring yung divisor nila is yung screen din para nagkakakitaan, para hindi sila magkakalimutan, kasi pag binitawan niyan sila sa range is mag-aaway at mag-aaway talaga yan sila, mga kahabi. And so far so good, although na magkakilala na sila, hindi pa rin maiwasan yung mga mini fights nila, and hindi naman sila nagtatagal, humihinto rin kasi nga napapagod agad. But of course, kabila nun, maliban sa pag-free range at pagpapaligo is wag nating kalimutan na magpainom pa din ng kanilang mga vitamins or supplements para maiwasan yung mga iba't ibang uri ng sakit na nakapaligid sa ating lugar, especially sa mga kapitbahay natin na mayroon ding alagang mga manok na hindi natin alam kung ito ay safe. And of course, kagaya ng sinabi ko kanina, mga kahabi, ito na yung ating mga alaga na nadagdag sa ating coop. Isa itong American Silky Magnolia line, and import line din, kasi nga napanalunan natin ito sa raffle sa grupo natin. Ito yung grand raffle ni Sir Boyet sa atin, at sinwerte tayo at nagkaroon tayo nito. Actually matagal ko na itong gusto, kaso nga lang hindi tayo makahanap or makabili, kasi nga may kamahalan talaga, especially pag import line. Magnolia line po ito, isang American Silky na bloodlines. And of course, maraming salamat po kay Sir Boyet na kahit papano tayo po ang napili or nabunot sa raffle draw. And of course, at ito rin isa sa mga nasa bucket list ko, ang ating Cochin Ball na Bantam Paris. Ito, nabili ko to sa isa rin sa mga kagrupo natin na nag-aalaga ng manok, and nakakatuwa lang talaga silang pagmasdan, kasi nga very fluffy and very para siyang bola. Ayan, actually marami pong kulay ang available po dyan. Meron ang kulay natin ay itong barred or coco color. Yan yun, barred, o yun tinatawag din sa Tagalog na tawag nito, nakalimutan ko yung tawag sa Tagalog, but I'm so glad and happy na ito rin ay mga nadagdag sa ating mga koleksyon. But of course, mga kahabi, before tayo i-free range sila, kung may mga bago tayong mga alaga, dapat 1 week nating i-quarantine, baka kasi may mga sakit itong dala before nating ihalo. And of course, flushing or yung pagpupurga and pagpapaligo na rin para matanggal yung mga kuto na dala-dala nila before natin ihalo sa ating mga free range. And of course, isa rin to, mga kahabi, sa mga napanalunan natin sa raffle kay Vice President Uno breeder line. Isa ito namang Sirama. Hindi ito old cut Sirama, kasi yung dati meron din tayong Sirama, old cut Sirama yun. Ito yung mas malaki sa mga breed ng Sirama, yung old cut Sirama. Pero ito yung pinakamaliit na uri ng Sirama. Hindi ko lang alam kung ano nga exact na breed ito, kasi hindi ko natanong si Mr. Uno breeder line. Kaya lagi nating tatandaan, mga kabi, na sa pag-aalaga ng ganitong manok, may kanya-kanya talaga silang mga pangangailangan. It depends sa breed. Kaya ayan sila, mga kahabi. Kailangan natin maging responsable para maging okay ang lahat, para hindi masayang ating pagod. And of course, mga kahabi, isa rin to sa mga alaga natin nandun sa ating mini coop, yung ating mga kuneho, mga mga meat type. Kaso lang hindi naman namin kinakain, kasi hindi kami marunong magkatay, or hindi rin namin alam kung paano ito lulutuin.
And pang pet lang talaga siya. Actually hindi to sa akin, sa kuya ko to. And kung may gustong bumili man, binibenta rin naman niya. And of course, isa rin to sa mga nagiging magandang tanawin dun sa aming Mini Coop. And I'm so glad na nagkaroon din kami nito, and i-enjoy lang talaga natin mga kahabi kung ano man yung mga bagay na nakapagpasaya sa atin. Kaya ayun. At ayan mga kahabi, meron na naman tayong bagong kagigiliwan this year na pwede nating maparami ulit. And pasensya na kayo mga kahabi, medyo paos yung ating boses. Medyo not feeling well po ang ating pakiramdam. But still, I'm so glad and thankful sa mga nangyayari this year na meron tayong bagong blessing na pwede nating paramihin at ma-share din sa ating mga gustong magkaroon. And thank you so much mga kahabi, and don't forget to like, share, and subscribe para maging updated pa kayo sa mga bago ko pang mga video. Pasensya na, medyo ang kulit ng aso, may aso kasi dito. And hanggang sa muli mga kahabi, lagi natin tatandaan na walang maging isang kahig, isang tuka. Kung ikaw ay matyaga, always may nilaga. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam.